nga, no? So, ang kailangan nila ay para sa katawan, hindi para inumin. Yung nasa loob ng mga bag. Naku, sabi niya, paano mong bibigyan yung 5 to 8 million? Kaya nga eh, Ha? Mahirap yun. may dinadala sa... Ayan. Sige. Ito na. Oy! Corina, ang kanya sasakyan. Pop Mobile, ha? 225 na lumabas siya. Naka-Pop Mobile sa Kuring. So, yan. Nagkakawayan na ang ating mga kababayan po. Ang lakas ng mga sigawan nila. Eto na, pati dito ho sa grandstand, sumisigaw ng tao dahil nakita ho nila sa monitor na si Papa ay umalis na ng Apostolic Lansecure. Mukhang nakakapote pa rin siya pa rin. Dahil nakakapote, siya ay nakasakay. Kahit po umuulan, siya po ay nakasakay sa kanyang Popmobile na bukas at kumakaway-kaway sa magkabila sa mga taong naghintay, nagsisigawan, kumakaway at nakakapote lahat kasi nga po nasa ilalim sila ng ulan. Yan kaya yung kapoteng ginamit din niya sa Tacloban, yan na siguro, ano? Pinalitan na dahil disposable yun. Dilaw na kapote. Dilaw na kapote. Yun ang suot pa rin po ni Papa at patuloy po tumatakbo ang kanyang Pop Mobile. Patungo na yan sa Quirino Avenue na po yan. Lalabas po siya ng Rojas Boulevard. Ano, di ba? Rojas Boulevard, kakanan siya. At pagkatapos, sa kabilang lane southbound, at dadaan na niya dahil itong northbound ay puno na ng mga tao. So southbound mo siya, dadaan, ayan o, hindi magkamayaw ang ating mga kababayan na kumakaway ho sa kanya habang dumadaan si Pope Francis. So ilang minuto lang siguro po rin, nandito na yan. Oo, nandito na yan, mga ilang Hindi minuto pa na. kanina kung ilang minuto mula doon hanggang dito. May sinasabi na ba, David, kung ilang minuto ang biyahe? Mula noon, siyempre, hanggang dito. Depende rin kasi sa kabagalan ng kanyang takbo. You know, I imagine, kabayan, na bibigyan niya ng konsiderasyon ng tao na naghihintay sa ilalim ng ulan. Kaya siguro mayroong instruction siya na medyo mabagal ang takbo ng kanyang Pop Mobile. Pop Mobile, ayun. Alin Pop Mobile yan? Yung jeep? Ito na. First time na ginamit ko rin, yung Pop Mobile na parang jeep. Yan. Ito ay parang jeepney. Yan, first time. Dito pala yan, para sa Luneta. So ako, pag nakita ni Pope Francis dito sa Luneta, na mga tayo nagtsatsaga sa ulan, nako, baka ito umikot pa. Kung sakali, iikot yan. Sana. May dadaan na siya, maraming tao dun eh. At nakita mo yung mga tao, yung walang kapote, gumagawa sila ng improvise na pantakip sa kanilang ulo. Kahit anong makita nila dyan, napansin mo kung ano lang nakikita nila dyan, na pantakip po sa kanilang ulo. Pero hindi po maiwasan na ang ating mga kababayan talaga ay mabasa. Kaya siguro binibilisan na rin ni Pope Francis yung kanyang mobile para sa ganoon ay makarating kaagad dito dahil alam niya na patuloy po ang pag-ulan. So pangalawang misa na ito nagagawin ni Pope Francis na umuulan. Dahil sa Tacloban po ay airport ay inulan din siya hanggang sa Palolete. Ngayon po ay pangalawang pagkakataon na magmimisa siya na umuulan po rin. Medyo napabilis ang kanyang bisita sa Tacloban dahil nga po sa ulan. Hindi lang ulan dahil na rin sa lakas ng hangin. Kahit yung kanilang entablado doon ay nag-iba eh. Yung bahagi ay parang bumigay, yung scaffolding. Namit niya sa Tacloban, yung galing ng Korea.
Tapos ito na ang pangatlo. Maliban pa sa mga van, yung SUV na ginamit niya. Kaya na. Bumabaybay na po ng Rojas Boulevard ang convoy. Ilang minuto na lang ang kuring. Kita mo yung mga tao sa northbound. Ayan na yun, no? Nagkakagulo sila. Uy, may payong pa. Naku, may mga payong. Oo. Magagalit yung mga nasa likod. Ito na po, bumabaybay na siya ng Rojas Boulevard. Mga ilang minuto na lamang po yan. Darating na ho dito sa may Luneta Grandstand. So, kung siya po ay hihinto, yun ang hindi natin alam. Kasi ginawa niya yan sa MOA Kuring. Nandun tayo. Huminto. Maganda naman kasi ang panahon noon. Oo, nung Sabado, ano? Nung Biyernes. Ngayon, siguro, baka mahirapan. Pero itong mga taong ito, kabayan na nakahilera na yun sa Rojas Boulevard, kanina pang umaga yan nandyan. Oo, yung iba nga, sa talagang madaling araw pa lang. Hindi pa. Alam kasi, nila na ito na ang huling pagkakataon eh. Hindi ba? Na masilayan nila kahit balit kahit sandali lamang ang Santo Papa. Sabi nga ni Nico Pawa kanina, yung ibang nasa Apostolic Consecure, hindi na umalis doon sapagkat alam nila may hirapan na sila dito sa Luneta. Eh nakikita rin nga naman nila si Papa doon, di nga lamang hindi sila makaka-attend sa misa dito sa Quirino Grandstand. So inintay na lang mo dito ng mga tao pero nakikita nila sa monitor kung nasa na po ang Santo Papa ngayon. Kaya kapag palapit na ng palapit ay lalong hindi magkakamayaw ang ating mga kababayan. Alam mo kabayan, itong pagbabawal sa payong, hindi lamang sa hindi makikita ng katabi eh. Security-wise, hindi mo makikita kung sino yung nasa ilalim ng payong at kung may daladala ng kung anong armas. Kaya ipinagbabawal po ang payong. Kaya lamang siguro hindi na talaga ma-check lahat ng taong dumadating kung anong nasa loob ng kanilang mga bag, di ba? Lalo na kapag ito ay foldable na umbrella. Itong boatmobile po na ito, gawa ni Edison Chang. At may dalawang green glass cross ito sa magkabilang gilid ng sasakyan. Nagawa ng artist, na si Ramon Ordina. At sa hood nito ay naroon ang papal insignia. May papal insignia rin sa tabi ng dalawang krus. Ang isa pang boatmobile na gagamitin o ginamit ay gawa ng Isuzu Motors. At iba naman ang disenyo na mukhang pickup truck ang dating niya. Ang ikatlong boatmobile ay yung galing po sa South Korea tulad ng sinabi mo kabayan na ginamit ni Pope Francis. Na dinala pa dito. Yes, sa Tacloban. Ayan ha. Hinihintay pa rin ho namin na wow, sa daan pa lamang. Kuring, kita mo yan? Ang dami, punong-puno ng tao. Kita mo yung tapos na yan? Yes. Punong-puno ng tao. Yan ho ang tao ngayon na narito sa paligid ng nasa na Rizal Park yan. Nasa ng Friends na, wala na. Yun ho mga tao na nandito lahat sa Luneta Parks para lamang masilayan, makinig sa kay Santo Papa sa kanyang misa. So hindi na halos nila makikita, Corina, ang Santo Papa mula sa Quirino Grandstand. So may mga monitor naman nakalagay, doon na lang nila makikita. Yung loudspeaker ay nakikiusap sila sa maayos na pagsalubong sa Santo Papa sa pagkuring. Inaasahan naman natin sa nakalipas na ilang araw, disiplinado naman ang ating mga kababayan at nagkalat naman ang mga pulis. Ganon din po, nagkalat din dito ang pulis. Pero dito sa pagkakataong ito po ay sobra-sobra ang tao. Ngayon lamang pinakamarami ito na tao. Ayan parang mabuti naman, disiplinado pa rin ang ating mga kababayan ko rin. Yes. Yun ang ipinagpapasalamat natin. Tayo'y naka-3 araw na. Ito na ngayon ang pangatlong araw. At walang peace and order problem. At lalo na ang kaligtasan ni Pope Francis. Pinaka-importante yan. 1 day to go. Hanggang bukas yung send-off na lamang ni Santo Papa. Na lang, At so may pagkakataon pa pala ang ating mga kababayan. Mula sa Apostolic Consecure, babalik uli siya sa dito sa aeroplano, pauwi na. Yes, oo. Pauwi na. Ito ho,
Sa Maria Rosa. Ay, hindi. Yan yung unang, ito, dumating na yung unang, iba yun. Isang Pope Mobile na wala siya. Yun yung Isuzu na Pope Mobile. Hindi pa yan, hindi pa. May dumating po kasi na Pope Mobile dito Oo. na walang laman. Akala nila Isuzu. sakay-sakay si Santo Papa. Ito po nakikita ninyo sa may Calaw, Maynila. Kalaw na. At malapit na siya sa Malapit na yan. Yung Kalaw. Ito. Patuloy pa rin po ang kanilang Santo Papa sa pagkaway, kaliwat kanan sa ating po mga kababayan. Ilang minuto na lamang po sapagkat nasa may Calaw Street na sila, ay diretso na ho yan dito kung sakasakali at kung hindi bababa ang Papa para kamayan ng ating mga kababayan ay diretso na darating na rin ilang minuto na lamang po ay nasa may Quirino Grandstand na ang Santo Papa. Ano mangyayari ba pagdating niya, Kuring? Yun ang ati-atihan ka? Nakahanda na ang programa para sa Ati-atihan na, di ba? Yun muna. Ha? Mag-ati-atihan pa? Oo. Wala signal natin. Ha? Pipihit muna kami. Ayan na ho, ang Pope Mobile ni Pope Francis monitor. Yun ngayon ang tinitingnan ni Kuring at saka ako ho, yung monitor sa may tagiliran ng Quirino Grandstand habang ang ating mga kababayan naman ay sabik na makita na po si Pope Francis, isang chopper na umiikot po ngayon dito. Ano, si Pope Francis na may kapoteng kulay dilaw. Asa na siya? Malayo pa, no? Umiikot pa. Pero dire-diretso pa ng takbo ko rin. Dire-diretso pa rin. Ayan, yung announcement po ay nakikiusap na huwag silang magtulakan kapag nandyan na po ang Santo Papa. Dahil sa dami po ng tao na ito, may isa lamang diyang Kuring na magwala, patay na. Magkakagulo na tayo. So far, so good. Sana po ito'y magtuloy-tuloy hanggang sa paglisa ng Santo Papa bukas. Rizal Park? Ando na siya? May Rizal Park na. Ito po ang tinatayang pinakamalaking misa na gaganapin dito po sa Pilipinas kasama ng Santo Papa. Siguro sa kasaysayan ni Papa, ito ang kanya na experience, wala nang iba. Na umuulan. Abot nga, sabi mo nga, ng 8 milyon na katao, Yes. ay first time. Oo. Bagay siya, Papa na lahat ay first. Yes. Totoo yan, ano? Oo. A Pope of Firsts ang tawag sa kanya. First, nagmisa siya sa gitna ng bagyo. Tulas na. Oo, Tacloban. Tacloban. Oo. Ngayon, magmimisa siya sa harap ng mahigit sa 6 o 8 milyon na sinasabi mo at umuulan. Correct. Another first. At saka nakakapote siyang dilaw. Another first. Kapoteng plastic. Another first. Sa Santo Papa. Kaya itong Santo Papa na ito ay marami pong first talaga. At dito sa kanyang pagdalo sa Pilipinas ay nadagdagan pa ang another first na sa kanyang pagdalo. Sa kanyang listahan. Sa kanyang listahan. Oo. Ito na, inaabangan na siya, nakahanda na po ang security. Santo Papa. Oo, makikita na naman natin siya ng malapit. Kita na naman natin siya. Ito na. Salpa siya, malapit na yan. Yan na lang ho, ilang minuto na lamang ho yan, ilang metro na lamang ang layo niya mula ho dito sa Quirino Grandstand. Tamang-tama, anong oras na? Di ba 3:30 ang kanyang misa? Mag-alas 3 na siguro. At, 2:38 at exactly 3:30 magmimisa siya, and then siguro mga 2 hours ho yan ang kanyang gagawing misa. Pero ang mahalaga ho dyan ay yung mensahe din ni Pope Francis kung ano ang magiging mensahe niya sa misang ito. Yes, oo. Ang nagiging tema ng kanyang mensahe talaga, kabayan, ay yung paghahamon sa lahat na maging kapwa niya pastol. No? Yung paglingkuran ng mga mahihirap. Yes, Katolisismo at paglingkuran ng mahihirap. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ito na ang unang
sasakyan sa kanyang escort touring. Nalaman ang mga kagawad ng pulisya. Sumunod ay ang pangalawa pong escort niya. Sa kanya ang mga tao at hindi umulan. Sige. Dalawang beses pa siyang umikot. Sige, ihanda ko ng aking cellphone, Corina, para mapunang ko yung Santo Papa. Ayan na siya! Ayan na! Ayan na po. Ay, naku. ay dumadaanan ng umiikot. Ito po, pabalik na po siya ng grandstand. Nasaan na siya? Wow. Ikot niya yun? Gumawa talaga sila ng paraan para itong madla na nasa harap. Yun nga lang, hindi talaga siya makakadiretso hanggang doon sa kalaw. Oo, dito. Pero maganda na nakita siya ng mga tao dito. Ito na, pabalik na ho siya. Pero, napagbigyan ho niya karamihan sa mga taong nandito sa harapan ng Quirino Grandstand. At naghihintay. Oo, na naghihintay kanina pa, o kahapon pa ng umaga. At ngayon po ay nauulanan sila. Pero palagay ko, sulit yung kanilang pagpapaulan mula pa kaninang umaga. Dahil, lumiko siya. Correct, lumiko. Yes. Kumaliwa pa siya, kumaliwa pa. Dito po mga kaibigan, para pong fiesta, pakiramdam ko ako'y nasa Cebu. Kasi parang sinulog talaga na meron po silang hinindang sayaw, kanta, na ipinabanal po ang Santo Niño.
Ayun na, kumaliwa ho siya. Abangan ho natin kung saan pa siya dadaan. Pero halos ay nakita rin ho siya ng karamihan sa ating mga kababayan na naghihintay kanina pa. Nasaan na siya? Natabunan ng tent. Natabunan ng tent. Ayun. Nagwagayway na po ng panyong puti ang ating mga kababayan habang dumadaan si Pope Francis sa kanilang harapan. Napakaraming tao na nandito ngayon sa Rizal Park. Ayun na. Ang home stadium ngayon ay ginagawa nila yung tinatawag na Francis Wave. Yung home stadium. Wave. Ay, sabay-sabay. Pinlapis nila yan kanina pa. At inanda talaga nila yan para makita ni Pope Francis. Kasama yung mga pare. Kasama yung mga pare, kasama yung choir. Oo. Lahat ang nasa loob ng grandstand. Alam mo, ang kwento ni Secretary Mark, dapat pagpasok niya dito sa harapan natin, dapat diretso na siya sa grandstand. Yes. Pero ni-request yata ni Papa na umikot muna siya. Kaya parang may mga palikulik gano'n sa mapa. Ayun, yung palikulik parang sawa. Yun ang kanya request. Hindi siya naman tuloy sa grandstand. Hindi mo na siya tumuloy. Umikot muna siya sa mga tao na sa siya. Sinulo! Everybody, let's do the Sinulo! First step. Taas natin natin mga Santo Niño kasi pag dinaanan niyan, babalik pa sa ni Pope Francis. Habang umiikot, sayaw! Nasaan yung mga sumasayaw kanina? Let's do the Sinulog dance! Eto na po ang ating Pope Francis. We will do the Francis Wave! Ready, square! Francis Wave! Wave! Balik! Francis Way, balik! Fathers! Sigaw! Yan! Oh, cheer! Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! ng grandstand, nakasakay sa kanyang Pope-mobile. At ito po yung bahagina ng pagsisimula ng Ampel ng Misa. Pero dito po parang party, para pong street party ang nangyayari.
Parang piyesta ng sinulog. May mga tambol, may mga nagsasayawan. Papa Francisco, mahal ng Pilipino. Ito po ang ulit-ulit na sinasabi ng lahat po ng naririto ngayon. So dumuan siya sa likod ng grandstand, Corina. Yes, pumasok na dyan sa may Manila Ocean Park at sa likod na dadaan para makapasok sa pagsisilungan sa grandstand. Sa likod ng grandstand sa dadaan. Kaya any minute daw po ay nasa grandstand na si Pope Francis, si Papa Francisco, ang tawag nga nila. Ang iba po'y tumatawag ng Lolo Kiko, ang iba ay Papa Kiko. Yes. Tuloy-tuloy ang kalembang ng kampana. Talagang napakaligaya ng paligid. Lahat ng mga nakakatingin sa kanya, meron pa nga nag-iiyakan. May nakita ko dito, umiiyak at nagtatatalon. Oo, siyempre, nagtatatalon. Ayan na, hinihintay na lamang ho na lumabas si Pope Francis mula sa likod po ng grandstand at nakahanda na rin ang ating mga kababayan na para sa isang misa na ang sa schedule po ay gaganapin mga 3:30. So maswerte lang ho kami ni Corina sapagkat 2 beses na dumaan po sa aming harapan. Oo, lapit-lapit talaga, no? Lapit, oo. Artistahin talaga siya, kabayan? Bakit? Yung kanyang ngiti. Iba yung ngiti niya. Iba yung ngiti niya, talagang pang-TV yung kanyang ngiti, At saka may sense of humor din siya. Ganun ba yun? Nagbibiro din siya paminsan-minsan eh. May sense of humor din siya. So, maswerte ho kami ni Corina nung MOA, sa harapan din ho namin dumaan. Ito naman sa Luneta po, 2 beses man dumaan ho sa harapan namin si Pope Francis sapagkat, naswerte lang ho kami sapagkat sa harapan din po nandun ang aming lugar kung saan ito hindi pangkaraniwang pagkakataon talaga para sa mga Pilipino dahil tulad nga ng nabanggit ko minsan. Sa Vaticano, dinadayo pa yan. Pero ito nakita mo ng harap, ng malapit na malapit. Oo, pero kita mo, dumayo pa kami doon. Tulad ng iba pang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, bibili pa ng ticket at magbabaka sakali na lalabas siya sa kanyang balkonahe. Malaki ang gastos mo pagpunta ng bagbag. Okay lang, kaya Pero nakita mo naman si Pope Francis na maharapan. Oo naman, saka saka it's historic na minsan lang sa iyong buhay mo magagawa yun. Pinuntahan mo ang investiture niya? Yes, sa conclave, yung pagboboto sa kanya, hindi ba? Botohan. Yes. At lumabas siya sa balkonahe ng pagkakataon. At ang pagkatapos naman noon, yung kanyang paghirang bilang santo ni Pope John Paul II. Yes. Tapos? So, ang palagay ko, dahil nga sa napaaga yung kanyang pagdeklara bilang santo ni Pope John Paul II, he became an even more popular pope. Dahil namanan niya yung fan base ni Pope John Paul II sa ginawa niyang yun. Na napabilis talaga. Pinakamabilis yata kung isa sa pinakamabilis na kasaysayan na mula pagkabiyato ay naging santo. Marami siyang nalaktawang maraming personalidad. At dahil sa ginawa niyang yun, manang popularidad ni Pope John Paul II, namanan niya. Ayun, naging tuloy-tuloy na. Naging tuloy-tuloy, namanan niya lahat yan. So you can imagine. At hindi mo naman niya sila sapagkat hanggang ngayon, lalo siya nagiging popular. Lalo pa siya nagiging popular kasi consistent. Tapos dumami pa ang kanyang first dito sa Pilipinas. Yes, Simple papa mo siya. Gusto niya simple lahat ng bagay. Katunayan, sabi nila, ito raw yung Quirino Grandstand ay mas pinasimple pa mula sa original na design na balak dito sa Quirino Grandstand. Pero pinasimple pa dahil gusto nga ng Papa ay simple lamang po ang paligid niya at ayaw niyang masyadong gumastos. Sabi niya kung gagastos din lamang ay para na po sa mga mahihirap. Kaya nung maging kardinal siya, sa lugar niya sa Argentina. Nung maging kardinal siya, sinabi niya sa mga Argentine na huwag na kayong pumunta ng Roma, ng Vatican, sapagkat yung gagastusin niyo doon ay gastusin na lamang ninyo para sa mga mahihirap. At lagi sinasabi niya, kung napapansin mo, please pray for me. Laging gusto niya ipagdarasal din siya. And of course, ang ibang ating mga kababayan. Kasi hindi biro ang kanyang ginagawa sa kanyang mukhang binabalak na liligirin niya ang buong mundo. Kailangan niya ng energy, he needs his health,
kailangan, ano siya, malusog ang kanya at malakas ang kanyang pangangatawan. At 78 years old. 78 years old, hindi halata, ano? Lalo kapag nakangiti mukhang bata. Importante ang kanyang pag-konekta sa puso ng mga Pilipino kabayan. Tayo ang may pinakamalaking populasyon ng Katoliko sa buong Asya. At alam mo naman ang Pilipino, nasa bawat bahagi tayo ng mundo. Kumbaga, kung ma-recruit mo, kung matatatik mo ang puso ng Pilipino, sa buong mundo, nakakalap ng iyong mga ambassador. Correct. Di ba? Kasi sa lahat ng bahagi ng mundo, nandun tayo eh. Ang dami-dami natin, di ba? Mga OFW. Susukan ng mundo, nandun Correct. tayo. Oo. So, yan ang mga sundalo ng Katolisismo na kanyang nakikita siguro. Kaya importante talaga ang mga Pilipino at ang pagkamakapamilya natin ay mahalaga din. Oo. Nakausap mo ang isang miyembro para mo na rin nakausap ang buong pamilya. Tama. Ang sabi ng foreign media ay 80 million ang Katoliko. Pero kuring, matagal na tayong sa broadcast media, Yes. yung 80 million, matagal ko na naririnig yun. Ay Oo. tayo ay mahigit sa 101 million na ang mga Yes. Pilipino. Oo. So yung 80 million, palagay ko, hindi na. Dadagdagan na Baka yan. nadagdagan, pero ang isa sa mga issue na kabayan na sinasabi nilang gustong i-correct o gustong ayusin ng Santo Papa na ito ay ang sinasabing kumakaunti na mga Katoliko. Kumbaga, yun ang isa sa mga issue. Maliban sa iba pang mga issue na balak gawa ng paraan ng Santo Papa na ito. Yung sinasabi nilang nababawasan na ang mga Katoliko sa buong mundo. This is the decrease Sa ibang lugar siguro, not in the Philippines. possible in the Philippines sa ibang bahanda. Dumating na si Pangulong Noynoy daw, dumating na. Yes. So yung kanina sa likod yun, si Pangulong Noynoy nga. Dahil ang Pangulong Noynoy ay dadalo dito sa huling misa na ni Pope Francis dito sa ating bansa. At bukas ay babalik na ulit siya sa Vatican, sa Roma. Bukas na ho yan. At malay nyo, baka ho sa susunod baka sa susunod dumalaw ulit siya. Dumalaw Hindi natin masasabi. Yes, diba? dahil si Pope John Paul II ay nakadalawang beses dito sa Pilipinas. Nakatakda po ngayong alas 3:30 ang misa. Sa Ingles po ito gagawin. English, okay. Pero sa bahagi ng sumasampalataya ay pangungunahan ito ni Pope Francis sa wikang Pilipino. Ay, papakinggan natin sa Tagalog. Oo. Wow! Magtatagalog siya. Mamaya titingnan natin kung ano. Siguro nag-practice kagabi yun. Pero sa Tacloban ay Latin. Yes. Tina-translate lang in English habang napakalakas ng hangin. Ang salitang Espanyol naman hindi gaano kalayuan din sa salita ng Pilipino. May mga Espanyol na Pilipino. Pero kahapon sa Tacloban, baka nakalimutan niya lang lagyan ng foam yung kaya maingay. Hangin. Habang humahangin, ay narinig pati yung hangin. Dito sa Luneta, ay giniginaw kami ni Kuring at ng ating mga kababayan ditong milyon-milyon, pero walang hangin. At patuloy pa rin po ang pag-ulan. Yun ang medyo masakla po dito, patuloy pa rin ang pag-ulan. Sana, pero hindi yung nangyari, sana kung hindi umulan, siguro mas piyesta talaga ang atmosphere dito ho sa Rizal Park. Pero ganun pa man, ayos na yan. Tumigil na ngayon ang mga tambol, kabayan. Tumigil na yung music, yung mga sayawan, bilang paghahanda na sa kabanalan ng misa. Oo. At itong ginagawa ho namin sakripisyo ay para kay Papa. Para kay Pope Francis. Baka sakaling mabawasan ang ating mga kasalanan. Noong pang isang gabi, Yung ating- Oo. doon sa Apostolic Nunciature, dumaan din sa harapan namin, pero medyo malayo-layo at saka takip ng napakaraming tao. Oo. Tapos sumunod nga yung MOA, at pagkatapos ay dito, 2 beses. So nakaapat ako. Oo, nakaapat ako. Malay mo, baka nga bumalik uli yan. Mamaya dito. Dito ulit dadaan. Ulit. Ha? Doon na, diretso na. Tapat na. Ay, pero malay mo, baka umikot ulit sa mga tao. Yes, kasi itong dinaanan niya malapit sa atin ay papasok doon sa mga tao. Oo, ay malay mo nga. Hindi lang natin masasabi Ay, malay mo kung nga. kanyang balak mamaya. Ay pag naisip ni Pope Francis na nakakaawa yung mga tao, paano? Di lalong babalik uli yun doon. Dahil marami pa siyang hindi nadadaanan na mga tao dito. Si Jing.
mamaya, din ako si Jing Castañeda para sa kanyang report. Malapit po dito sa may Quirino Grandstand. Tahimik na tahimik po ang ating mga kababayan na naghihintay. Tahimik na, no? Correct, oh. Hindi natin masilayan kung sino pa ang mga ibang miyembro ng pamahalaan na nandito. Ang nakita lang natin, ako nasilayan ko yung presidential family at si Pangulong Noynoy Aquino, nakita natin dumating. DXMOAM. Ang pag-ampo sa alas 3. Namatay ka Jesus, apan ang tuburan sa kinabuhi, midagayday alang sa mga kalag, ug ang kalawran sa kaluoy na ukab alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili masukod nga Diyos tong kaluoy, lukpa ang kalibutan, ug ibukbo ang imong kaugalingon kanamo. O dugo ug tubig, nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, nga tuburan sa kaluoy alang kanamo, nagasalig ako kanimo. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, Hari sa kaluoy, nagasalig ako kanimo. Okay, pwede niya ba sa special coverage sa DXMO. Nagpwede niya ba ng pagyabo nagsugod ng misa dito sa Subo, ay dito sa Luneta, ay sa Quirino Grandstand. Luneta no? Sa Quirino Grandstand. Kuan ni Pope Francis yang inistoryahan sa misa Tagalog. Yan Tagalog iyang istoryahon, pero inig mukha na siya inig mag okay okay alas 3:30 ni magsugod. Okay. So karon si Pope Francis ang iyang gusto makita ang mga katauhan. Marang gusto niya na makitaan ang mga katauhan kung gaon siya, di ba? Dili para sa mga politiko dira idirag eleksyon mo gawas. Ala no. Okay, ito, pwede niya ba ito special coverage sa pagkakaroon, pwede niya ba ng Sinulog 2015. Niya pa na yung mga tao-tao din. Ito po sa Quirino Grandstand, gaulan. May tsansa na to na muambon, pero nagpasalamat ka kani to okay.
sa tupapa na to wala pa ming gawas gyapon sa pagkakaroon, wala pa gyapon ming gawas. Then ang second contingent municipality of sa din na munisipyo mo kita sa kuan na ni zoom na nato gamay o kita municipality nawa na. Okay. Ora ato sinulog 2015 nagpadayon gyapon. Nagpadayon gyapon na to special coverage pinaulan sa to DXABO Tele Radio. Okay. Na sobraan po na to sa kainit na to sa Sugbo sa pagkakaron. Ala sige. Padayon ta ha. Magpadayon ta sa tong update, mga update karon. Ha? Magpadayon ta. Bisag gaula na, nagya po na to mga katauhan sa alone sa Quirino Grandstand. Nagpadayon po gyapon ang okay. Ora nyo nakitaan ron ang Santo Papa andam na para sa misa. Okay. Ang mga pare gawas na. Mga pare gawas na sa ilahang introduction pa. Introduction pa ba ni Doy? Nanan sa tupapa dire. Mao ne. Sa tupapa. Tara, naabot ta gamisa na sa tupapa. O na to gi-coveran karon. Okay.
acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. Bababa mo yung ano? At the right hand of the Father to intercede for us. Forgive our sins and bring us to everlasting life.